may isa pa akong karanasan rin na hindi ko rin makalimutan. Yung mga accomplishment rin. Yung pag-recover sa skeletal remain ni Guillermo Subero, yung isang US national na kinidnap ng Abu Sayyaf sa Palawan. Tapos dinala sa Basilan, doon pinatay. Pinatay siya doon sa Sampilit. Yung dahil nung nag-encounter yung army doon at saka yung grupo ni Sabaya at Janjalani, tinamaan si Subiro sa paa. So pag withdrawal nila, nahirapan na ang Abu Sayyaf na dalhin siya dahil malaking tao at saka mabigat. Doon, birthday ni President Joseph Estrada noon. Pinaalam pa si Joseph Estrada na bigyan siya ng gift sa birthday niya. Doon nila pinutulan ng ulo si Guillermo Subiro. Anong taon mo? 2019. Hindi ko na matandaan yun kasi wala akong after report yan eh. Okay. So, basta mga kuwan na yun, mga 90s na siguro yun. Nandyan eh, mga 90s na siguro. Mga 2000 na siguro yun. Hindi ko na lang maano. So, itong operatiba ng Marines, nagsabi na ang anak daw ni Subiro pumunta daw sa Manila, nagpag-uusap sa Jito nila. Na willing siya magbigay ng $1 million sa sino mang makarecover sa kanyang ama, buhay man at patay. Mapatunayan lang na ama niya yun. So, yung Jito yung Marforce, yung operative ng Marine, sabi ko, buddy, baka mo, sabi niya, kahit yun lang ang ma-score ko, okay na, kasi may pira yun eh. Sabi niya na ganun. So sabi ko, nakalagay sa isipan ko yun. Sabi ko, puta, ganun ba? Sabi ko, kinunta ko na naman yung mga tao ko sa Sampinit. Na yung ginamit ko noon sa pagkuhan. Sabi ng isang tao ko doon, sabi niya, alam ko yan sir, kung saan nila pinatayan. At saan pinatayan nila yung si Guillermo Subiro. So nagpaalam pagad ako kay Yuto namin. Sabi ko, sir, kasi at that time, kuwan yun sa buong armed forces eh, na kailangan ma-recover kasi foreign national yun. Jito, tanan, lahat ng mga kuwan, grabe talaga yung kailangan ma-recover ang kuwan. So, sir, i-recover natin sir, alam, sabi niya, nagpaalam ako kay CEO namin. Binigyan naman niya ako ng ng mga funding doon para doon. Kinunta ko 10 yung mga tao ko na sa Sampinit na dinala ko. Tapos nagpaalam kami sa brigade kay Colonel Rambuanga regarding sa operasyon na kukunian na gawain namin ba. At the time rin, itong yung kuwanan ng PA, yung Miko yata yun, hindi, yung ISG. At the time, mayroon silang tao rin na 2 Abu Sayyaf na hinawakan nila, 2 commander na may reward yun na tag $1 million na sila ang pumutol doon sa ulo yun ang mga tao na pumutol doon sa ulo ni Subiro. Pero yung mga Abu Sayyaf na ginamit nila, sa tuburan yun eh. Pinatay nila yung si Subiro sa Sampinit. So, sa atin ba, hindi nila alam kung saan lugar doon sa Sampinit. Sa lugar nila, iniwan yung buto, yung ulo ni Subiro. Sila ang pumatay, pero hindi nila alam. Nagtagpo-tagpo kami doon sa brigade. Siguro general na ngayon yun, yung official nila. Hindi ko na lang maalala yung pangalan nun. Nagtagpo-tampo kami doon kay Rambuanga. Sabi niya, sir, hindi sir, kami ang magkuhan sir kasi yung 2 tao ko sir, ito mismo ang pumatay. Sabi ko, hindi na ako pumayag kasi may gusig na lang si Yuto eh. Sabi ko sir, hindi. Sabi nila wala kayong mag-alala. Sabi niya, malaki ang Sampinit, bigyan ko kayo ng punta kayo doon sa 32nd IB kay Colonel Rabador, bigyan ko siya ng instruction. Pero at that time, yung kababayan ko na MIG, si Master Sergeant, nag-join tinawag ko na yon para siya, bago lang siya na na-assign doon sa Basilan, si Mallorca, Master Sergeant Mallorca. Sabi ko, buddy, sama ka, mag-join operation natin, pati yung PNP, yung tanang mga operatives ng PNP. Sabi ko, para tulungan natin, para may pira pa naman yun, magkapira tayo ba? Pumayag rin dahil warrior rin yun si Mallorca, yung operative ng MIG doon.
lumakad na kami. Biniripping na kami doon na kami sa 32nd, sa batalyon ng 32nd. Binigyan kami ng team na escort. Ang Miko, binigyan din sila ng isang team. Isang tao lang doon sa Miko, ang sundalo. Samantala ako, marami kami. Kasi ako, yung MIG, may dalawang tao, may kasama yung MIG isa, dalawa, tapos sa PNP may isa, tapos may tao pa ako na 10, yung asset ko. Yan, taga Sampinit yan mismo. Sabi niya, alam ko yun sir, kasi diyan kami naglalaging eh. Di, sa madaling salita, briefing na doon sa tipo-tipo. Sabi ko, sir, doon kami sa Pabulak, sa Sumisip, sa tipo-tipo, magpa-drop. Kasi kung ano yan, para malapit na doon sa tuktok ng Sampinit kung saan. Di, nagpahatid na kami doon, mga alas 5 siguro ng hapon. Doon na kami mag-sleeping, kinabukasan mag-jump off na kami. Pagdating ko doon sa tipo-tipo, doon sa Pabulak, sinabihan ko yung asset ko. Sabi ko, tawagin mo yung barangay captain dito. Kasi may barangay captain doon yung sa baryo na yun eh. Doon kami sa baryo. Di, tinawag niya. Nagpakilala ko. Sabi ko, Kap, iyakan yung mga Muslim ba? Sabi, Kap, ako pala si Kwan, Kap. Tulungan mo ako, Kap. Sabi ko, kunin natin yung buto ni Subiro dahil may pira yon. Sabi ko, kung nagkaroon kami, pag nakuha natin, magkapira ka rin. Sabi ko, ituro mo yung daan. Kung saan tayo dadaan na maganda dito. So, siya walang problema, sir. Kaya wala na akong problema sa daan. Kasi, biro mo yung lugar na yan, pero grabe ang Sampinit yan, yung mga lugar ba na hindi mo basta-basta madaanan dahil dami mga balago na makwan. Ang kuha naman, ang ISG, kinabukasan na sila. Pagdating nila dito, doon alas 4, nag-move kagad sila. Sabi ng tao ko, si Sarge, baka maunahan tayo. Sabi ko, hindi yan makaugan sa atin kasi sabi ko, yung Abu Sayyaf na dala nila, yung taga-tuburan yan, hindi nila alam yung lugar. Samantala kayo, yung ba alam nyo? Kami, hindi, maunahan natin sila. Saka isa pa, sabi ko, maganda ang daanan natin sila. Kung sa mga masukal sila din wala silang guide. Kita may guide tayo eh. Pagtapos namin kumain, mga alas 5, umalis namin kagad. Punta na kami, hinati ko yung grupo ko. Sabi ko, baka masalubong natin yung grupo ng Abu Sayyaf diyan. Magkuha kayo kagad. Yung mga yakan yung mga unang grupo doon nakaalam. Sila ang pinauna ko. Kami may mga sundalo dito kami, second team kami. Mayroong kayong ICOM. Kung ano man, magtawag kayo ng ICOM. Sir, ganda sila. Pagdating namin sa tuktok ng Sampinit, hindi pa talaga doon sa Sampinit, yung pinag-encounter ng 32nd doon at sa Abu Sayyaf, nag-rest kami doon, nagpahinga kami doon. 30 minutes, puta, maya-maya, may kumaluskos. Sabi ko, wag kayo agad magbaril kayo, baka tama nga, yung sa kasama namin na, kasi may team rin sila, may escort din sila na one team ng 32nd. Sabi ng corporal na, Sir, magkuha na lang tayo, mag-join na lang tayo. Dahil isa ko na, kayo naman lang eh, kayo lang naman eh. Okay, kung mag-join tayo. Sabi ng asset ko, Sir, baka maunahan tayo. Sabi, hindi lang tayo maunahan. Sino nakakauna dyan? Kayong 5. Hinati ko yung 10. Sabi ko yung 5. Diretso na kayo doon sa pinatayan doon, sa mga Abu Sayyaf. Itong dalawang Abu Sayyaf dito, sila ang guide. Magsama lang kami dito. Sundan ko lang sila. Itong guwan ng Miko. Pero kayo nandoon na kayo. Pag na-reach na ninyo, napuntahan na ninyo doon, magpaputok kayo para alam namin kung saan. Kaya okay, sabi. Umalis na sila. Nag-usap-usap na kami rito. Umalis na yung 5. Punta na kami doon sa bundok ng Sampinit, puta. Ang layo. Nahulog pa ako sa pangpag, sa bangin, puta. Grabe. Siguro mga 5 oras, 6 na oras. Dumating, paglampas namin ng Sampinit, nagpaputok na. Pak. Ito na. Sabi ko, nakita na naunahan ng grupo ko, ng tao ko. Kaya pumunta na kami. Sa madaling fast forward, nandoon na kami sa Kwan. Ang nadat na namin doon, yung Kwan na lang, yung buto ni Subiro, at saka yung
sinilas at saka yung t-shirt na kuan kasi mga 3 months na wala na, kinain na ng femur na lang, yung dalawang femur at saka sinilas at saka yung t-shirt niya bandage, yun na lang nawat na namin doon. So tumawag na ako sa opisina, sir, nandito na, kuha na namin yung buto ni Sumiro. Kaya wag kayong alis dyan ha, kay pupunta yung kuan dyan, yung FBI. Puta, tumawag ba ng brigade? Sir, nandito kami, si General Suwa, siguro yun, brigade commander noon sa Basilan, army na yun noon. Umalis na kayo dyan, puta, maya, problema pa natin yung mga Amerikano yan, bakit umalis na kami, nagalit nga yung CEO ko, bakit umalis kami wala naman yung magawa, alam naman na magstay ko doon dahil brigade ang kwan doon. Ang dala namin doon, sinupot namin, nilagay namin sa karton, tapos pasyat, palitrato-litrato doon sa mga yung mga buto doon, yung mga grupo doon. Alis na kami. Ngayon, nakakatuwa, nang pumunta na kami, umuwi na kami sa brigade, mag-debriefing na. Para kaming aso ba na nag-aagawan ng buto. Dahil yung Miko, yung kapitan, dahil opisyal yun gusto niya, siya magdala sa buto, sa karton. Sabi ko, hindi sir. Sabi naman na dalawa kami, yung MIG na kasama ko noong panahon na yun, Sarento pa ako, yung MIG, Master Sergeant na yun si Mallorca. Kababayan ko man, hindi natin ibigay, kita yung nagkuha, sabi Labrador. Sige, hindi problema yan. Sige, ikuan, sino talaga nagkuha, briefing na. Hindi man ang tauhan niya ang nagkakuha, yung dalawang kuan. Kami, dinala namin sa Southcom. Pero doon ko na maligaya kami, pati yung mga tao, sabi ko magkapira kayo kahit paano. Sabi ko sa kanya. Pero nung nabigay na yung, kasi nakuan ko nabigay na yung pira kahit kusing wala man lang, hindi man lang kami nakatikim kahit palamig lang sa mga tao ko. Minsan punta ko na tao, sir, sana okay na ba yun sir? Maghintay lang tayo. Kung mapitikan tayo, yun nga, kung minsan, yun ang kuha natin sa gobyerno ba na sa mga nakakataas sa atin, pag kwarta na, sila lang sakripisyo, yung tauhan, wala na. At saka last, mayroon ba akong experience na last na hindi ko rin makakalimutan. Okay. Idugtong ko na lang dito. At the time, yung si Duri Kalahal, yung mayor dyan sa Basilan, alam ng kanya na isa yan sa nag-massacre doon, involved yan sa massacre doon sa 21 Marines noon na nag-operate doon. At the time, tinulungan siya ni Jerry Salapudin, na-acquitted yung mga kaso niya kasi yung sundalo naman, nung pag-hearing doon, di naman makapunta. Na-acquitted yung kaso niya, natulungan siya, naging mayor siya sa Tuburan. Nung mayor na siya sa Tuburan, nagkaroon siya ng problema. Dahil gapang-gapangin man siya ni Colonel Rosero, yung CEO ng 18IB noon, naghingi siya sa akin ng tulong. Sabi niya, mayroon siyang tao na kinausap ako, sabi niya, Sarge, pinapapati. Siguro nakwento rin ako ng tao niya. Sabi niya, pinapapunta ka ni Mayor Dori Kalahal. Sabi ko, bakit? Basta may kuwan lang, may importante lang. Hindi tayo maano doon. Sabi ka, hindi. Kasi yung Tuburan kasi, yun, isa rin yan sa pinaka-kuwan na lugar. Pero yung Tuburan, sa proper Tuburan, hindi, yung nanalo siya na mayor, hindi siya nag-munisipyo doon. Naggawa siya ng munisipyo dito sa Sinangkapan, yung area niya ba. Kasi naglaban-laban man sila doon yung mayor sa Tuburan, hindi sila magkalaban man sila dito sa Sinangkapan. So, hindi na po yung service ni Kwan noon, yung mayor sa Lantawan. 5 kami na pumunta doon. Carmelite kami. Pagdating ko sa Campo Uno, pinara kami ng Marines, nagpakilala ko. Sabi, sino ba kayo? Sad si Corporal Ercedo, sabi ko. May puntahan na kami din. Siya, punta, pagtingin ng ID, kasi may mga baril kami. Gusto, may ID, Kristiyano ka, sad? Sabi ko,
Kasi ano, puta, hindi nga kami pumunta dyan dahil mahirap dyan, sabi niya. Isang kumpanya dyan. Sabi ko, trabaho lang ito, Sads. Sabi ko, basta alam nyo na nandyan ako. Di, sa madaling salita, fast forward, pumunta na kami. Pero habang na binabaybay namin yung daan papuntang lugar sa Sinangkapan, mayroong nakasunod sa amin. Mga escort pala ng mga tao na yun ni Duri Kalahal. So pagdating ko doon, sa kampo, sa munisipyo, sa kampo ni Duri Kalahal, mga nipa-nipahat lang ang kwan nila, yung opisina nila. Mga ganito lang, mga nipa lang. Tapos bagong kwan ba, construct. Tinawag ako, pinalam po, nakita ko yung, ang dami talaga mga followers yung mga imailip na yun, si Dori Kalahal. Grabe na mga baril, naka-uniforme yung mga kwan. Pumasok ako. Nag-galang ko siya. Mayor, magandang umaga. Ano bang, pinatawag mo daw ako, ano bang maitutulong ko sa'yo? Sagot niya naman, sabi niya, Sarge, pinatawag kita kasi gusto ko, matulungan mo ko na makausap ko si CJ, yung Southcom Commander at saka yung intelligence officer si Yoto. Ang ibig sabihin, gamitin niya ako bilang, operative ako. Sabi ko, Mayor, tungkol dyan, hindi kita mapagbigyan kasi sabi ko, mababa yung ranggo ko. Hindi ako, hindi, mababa lang ang ranggo ko, sabi ko sa kanya. Pero kung payag ka, sabi ko sa kanya, gagawa tayo ng tactical intelligence operation na operatin natin si Sabaya at saka si Janjalani dito sa area mo. Kahit bukas, isiguro ko sa iyo na kahit bukas, sabi ko, makausap mo si Southcom at saka si Yuto. Sabi niya sa akin, Sads, tingnan mo. Sabi niya, tingnan mo. Yan ang mga tao ko sa 60 yan sila, 60 fully army yan sila na mga tao ko. Nung nag-mayor na ako, sabi niya, hindi ko na sila pinayagan na maglabas. Inalagaan ko na yan sila kasi ayaw ko na masira yung pangalan ko dahil nasa gobyerno na ako. Sabi niya. Sabi niya yung mga grupo ng mga busayap na yan, sabi niya, papulahin natin yung dugo dito yan sa lugar ko. Di nakuha ko yung traidoron ba. Tawagon niya, tapos traidoron. Pero sabi niya, ito lang masabi ko sa iyo, ikaw lang ang sundalo na sasama sa operasyon. Ikaw lang, tama naman dahil yung at that time, yung grupo ni Sabaya at saka ni Kwan, galing na sila doon sa sa Palawan, nandoon na sila sa Tuburan, area ng Tuburan, kung saan noon na nandoon yung mga hostage pa nila noon na si Subero, si Kwan pa, itong mga pinatay nila noon, dinala nila sa Kwan. Ginawa ko sila ng tactical intelligence operation kagad. Tapos pinakuha ko kay Yoto. Ginigay ko pa sa wire comment ko na kailangan kandakan ng major operation ang whole Basilan, i-open ang Tuburan para papasok yung grupo ni si Sabaya at saka si Kwan papasok doon. Pinaganda pa sa opisina. Sabi ng boss ko, sabi niya, maganda ito. Sige, pagandahin nyo. Sikon yun eh. Sige, tawagan mo bukas ng umaga. Salubungin nyo doon sa Pantalan. Kinabukasan, sinalubong namin sa Pantalan. Nung dumating na, inintroduce ko na kay Yoto Sir, si Mayor Dori Kalahar, si Kwan. Nag-usap sila. Yung tungkol doon, maligaya naman si boss ko dahil Kwan nga, kung mangyari, matapos na yung gira sa Basilan. Ang problema pagdating kay Southcom Commander, pinakita na doon yung tactical intelligence operation na ginawa ng Yoto. Ayaw niya pumayag na magkaroon ng operasyon na walang sundalo. Sabi ko, ako, sundalo, hindi ba sana maganda kung hindi ba sana maganda na wala ng ama na mawala ng anak, wala ng anak na mawala ng ama, sila na lang makuha yan dahil kung pumayag lang yung Southcom Commander noon, siyempre tawagan niya lang niya yung kunwari tulungan tapos birahin, wala na sanang problema. Ayaw niya. Ayaw rin naman ng kwando na dahil sabi niya sa daan pa lang tayo, wala na, hindi na yan pupunta sa atin. Ako pang masisira. Sumula noon sabi ko, doon ko naisip na sayang yun ang mga experience ko rin na isa rin sa mga experience ko na hindi ko rin makalimutan ba dahil siyempre
Wala sanang gera na. Wala na sana. Wala na sanang buhay. Wala na sana. Hindi na maraming buhay ang nawala. Sa, kung pumayag lang yung Southcom Commander noon, matagal na sana noong panahon na tulukan na sana yung kahayupan ni Sawaya at saka ni Janjelani. Pero wala eh. Wala tayong magawa dahil siyempre mababa yung kuha natin. Pero Ito lang yung masabi ko. Yung mga sibilyan na gusto mag-silbi, kailangan mga kabataan, ng mga kabataan, kailangan na magkuat sila. Sundin nila yung patakaran ng Pilipinas. Iwasan nila yung mga droga para mali sila sa landas na hindi maganda. Mag-aral sila ng mabuti at alagaan nila yung pamilya nila at pangarapin nila na magserbisyo sa bayan ng matuwid na hindi sila mali sa kanilang buhay sa paglaki na nila. kung sakaling gusto talaga nilang magsunod. Ano? Yun. Isa rin yun. Kasi ang pagsusundalo, hindi yan madali. Kasi sa akin nga, wala akong sundalo na anak eh, kasi ayoko na maranasan ng mga anak ko, ang naranasan ko sa buhay. Hindi yan madaling kuan. Pero dito, karamihan dito sa Pilipinas, dahil sa hirap ng buhay natin, maraming pumapasok ng ganon, ng sundalo para mabuhay ng marangal. Sa lahat na naman na mga kabataan na nagsundalo, ang gusto ko lang na iparating sa kanila na magserbisyo sila ng bukal sa kaisipan, sa puso nila at saka sa isipan nila, paglingkod sa bayan na totoo, pagserbisyo na totoo na walang pagkukunwari, na hindi lang dahil sa pera na kung ano, kailangan iserbisyo nila kahit buhay pa man nila ang mawala. Dahil yun na eh, pag sundalo natin, hindi na natin, buhay natin ang kapital natin para, dahil yan ang trabaho na pinasok natin, gampanan natin kahit buhay man natin ang mawala. Kasi yan ang puhunan natin sa kuwan natin para matulungan natin ang bayang Pilipinong, bayang bansa natin ito. Yan lang siguro ang, at sa lahat naman sana ng mga opisyal at saka mga kuwan sana, manungkuran lang sila sana na hindi nila sana pagdating ng mga panahon sana hindi nila isipin na magkaroon sila ng personal interest lang sa sarili nila. Yung totoong, kasi nakasalalay sa mga opisyal, nakasalalay yung kinabukasan ng bansa. Sa kanila nag-aano rin yung kuano mabababang sundalo. Siyempre, ang mga sumusunod tayo, ang mga mababa ang ranggo, sumusunod tayo sa protocol sa mga sundalo. Sana isipin nila yung totoong panerbisyo na walang halong kuan sa